Sabi kong ganon. Kaya kinuha. O patapos na kinuha yung nilinis, ayun, nag-awitan kami ron. Nanalangin, wala na ang multo. Kasi yung multo, o yung masasamang espiritu, pag naririnig na nagpupuri ka sa Diyos, lumalayas yun. Kaya ang sabi sa awit, iyo ay kang kinulong ako ng awit ng kaligtasan. Sa awit pa lang, nagmamanifest na ang kapangyarihan ng Diyos. Pagka pinupuri mo siya, lumalayas ang masamang espiritu. Kaya sa uli, umaawit pa lang si David. Lalo na kung may salita pa ng Diyos. Kaya nga sa pagkakatipon, mahalaga bahagi kayo ng pag-awit. Baka may baong-baong kang masamang espiritu, lalayas yun, kapatid. Huwag kayong magagalit sa akin, no? Mga kapatid na Katoliko, yung mga ngayon lang nakikinig, hindi po ako nang aatake. Pinapakita ko lang sa inyo nasa lahat ng Biblia. Kahit sa Biblia ng pare nandun ito, di lang nila tinuturo eh. Kasi mahabang oras ang gagamitin mo eh. Kagaya nung para maipakita mo na mahalaga pag-awit, papakita mo pati mga anghel umaawit. Pati yung 24 na matatandang nasa langit, yung 4 na nilalang na buhay doon, yung mga kerubin, yung mga serapin, yung mga anghel umaawit sa Diyos. Bakit umaawit? Kasi mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Talagang magtotoo yun eh. Si Frank Sinatra, the singer, nung malapit nang mamatay si Frank Sinatra, nagtipon-tipon sila. Inantahan naman nila si Frank Sinatra. Kasama sa kumakanta si mga matatandang singer din. Sabi ni Frank Sinatra, maligayang maligaya raw siya. Kasi singer siya, inaawitan siya. Maligaya siya. Totoo yun eh. Yung babaeng hinaharana, maligaya yun eh. Lalo na kung yung naghaharana, gusto niya. Pero kung ayaw niya, siguro hindi. Pero kahit na hindi mo gusto, awitan ka pa naman, di ba karangalan mo yun, ano? Tungawin mo hirang ang mananambitan, kahit sulyap mo man lamang iyong idampulay, sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong, dahil sa'yo'y nabubuhay. Kita nyo? Kaya nga ako, kung meron lang talaga akong kopya nung inawit nung mga anghel na nung gawin ng mundo, kakabisaduhin ko yun eh. Kasi nung ginagawa ng Diyos ang mundo, umaawit yung mga anghel. Kaya ako, gusto kong mga awit, yung matatanda ng awit eh. No? Kasi kung matutuklasan ko nga yung inawit ng mga anghel, tutuklasin ko yun eh. Kaya lang, bilyon taon na yun. Yung plaka siguro, kung may plaka man. Ako, meron akong kanta, wala sa plaka eh. Hindi pa uso plaka nun eh. Baka hindi kayo maniwala, itong kakantahin ko. Magtiyaga na kayo sa boses ko, mga kapatid, ano. Itong kakantahin ko, ginawa nung 1887. Ito po ang awit na ito, hindi pa pinapanganak yung nanay ko, tatay ko, no. Bata pa siguro lola ko nun eh. Yung lola ko sa tuhod. Ito yung awit na ito eh. Ewan ko, baka matatandaan yung, kung baka alam nyo ngayon. Ito yun. Magdadalawang taon na itong awit na ito eh. Oh, promise me that someday you and I some sky where we will be alone and faith renew and find the hollow
ko yung awit na yan. Meron akong alam na awit, 19.2. Sabi ko, bata pa kasi ko, mahilig ako sa kanta. Wala lang hilig ang kanta sa akin eh. Pangit lang boses ko, pero marami ako alam na kanta. 19.2 may alam na akong kanta. Di pa pinapanganak si nanay ko. Nanay ko kasi 1913. The Bluetooth device is ready to help. The Bluetooth device is connected successfully. You come to me with notes of love and hold my hands and lift mine eyes above. A wider world and hope and joy I see because you come to me. Ayun, meron ganun. Magandang awit yung kinakanta ni nanay ko yun eh. Pero di pa siya tao nung awit yan. Nagkaroon po ako ng hilig sa kanta, bata pa akong maliit. 3 taon ako, meron na akong mga kabisadong kanta. Hindi ko alam, yung palang pag-awit, galing pala sa Diyos yun. Nung mag-aral ako ng Biblia, natuklasan ko, kaya pala mahilig ako sa awit. Galing pala sa Diyos yun. Yung pag-awit ay nag-umpisa bago pa nilikha ang lupa. Umaawit ang Diyos, umaawit ang mga anghel. Ngayon, itinuro yan ngayon sa atin, natutong umawit ang mga tao. Dapat tayong umawit din sa Diyos. Bahagi yan ng pagkakatipon, kaya pag makikipagkatipon kayo mga kapatid, mag-aral kayo ng awit. Awit ng pagpuri sa Diyos. Doon pa lang, lalayas na yung demonyo eh. Ang pagkakatipon, isang pagkakatipong solemne. Aawit tayo ng mga himno, mga awit na ukol sa Espiritu, mga salmo, magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Yung salita, magsiawit kayo. Sa Iglesia ni Manalo, ang kumakanta lang yung choir. No? Yung choir lang ang kumakanta, hindi. Dapat tayo lahat. Nangunguna yung choir, pero aawit tayo lahat. Kasi utos yun eh. Bawat isa sa inyo, may isang awit. O, ulitin natin. 14:26, mga kapatid. O, basahin natin, o. Sabayan niyo ako sa pagbasa. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nangagkakatipon, ang bawat isa sa inyo may isang awit, may isang aral. O tayo, meron tayo dapat awit pagka nagkakatipon. Pagpuri sa Diyos yan, ikinalulugod ng Diyos, isang mabuting bagay yan. Huwag kayong mamihasa mga kapatid na parang sa Katoliko, ang kakanta lang yung choir, sa Iglesia ni Manalo, ang kakanta yung choir. Tayong lahat dapat magpuri tayo sa Diyos. Magpupuri sa pamamagitan ng awit na ikinalulugod ng Diyos sa atin. Tapos, may isang aral. Kaya ito, napakahalagang bahagi ng pagkakatipon nito eh. Yung aral ng Diyos. Kaya nga si Pablo inabot ng hating gabi eh. Nangaral sa kanila, tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Hindi ko naman kayo papaabutin sa hating gabi mga kapatid. Maya-maya lang ng konti tatapusin natin ito. Pero yung aral ng Diyos, mahalagang bahagi ng pagkakatipon yun. Tapos sabi, may isang pahayag. Yung pagpapahayag ng mga katwiran ng Diyos, pagpapahayag ng mga hiwaga, pagpapahayag ng mga talinghaga sa Biblia. Tapos, may wika.
yung wika, kasi Corinto yan, ang Corinto po ay isang siyudad sa tabi ng dagat. Isang port city. Parang yung Maynila, port city yun eh. Sa Corinto nung araw, napuntahan ko po kasi ang Corinto. Kami ni kapatid na Daniel, dyan, sa Gresya. Isa pong siyudad dyan sa tabi ng dagat, yung Corinto. Ang mga nagkakatipong Kristiyano dyan, may Grego, may Hudyo, mayroong iba-ibang wika. Kaya pag nagkakatipo ng mga taga-Corinto, sabi ni Apostol Pablo, may wika. Pagka mayroong wika, may isang pagpapaliwanag sa wika. Kasi mayroong interpretasyon dun sa wika. Kasi magkakaiba silang lahi na nagkakatipon, dapat i-allow yung wika, yung pagsasalita ng ibang wika. Pakinggan natin ang 14:27. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, maging dalawa o huwag higit sa tatlo at sunod-sunod at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Yun. Diyos. Pagka nagkakatipon, may magsasalita ng wika, dapat may interpreter, yung sabi sa Tagalog, tagapagpaliwanag. Kaya ngayon sa iglesia sa panahong ito, ginagamit po namin yan. Gumagamit kami ng ibang wika. Kasi pag nagsalita ako rito, hindi naman lahat maintindihan ako eh. May nakikinig na German, may nakikinig na Japanese, may nakikinig na Portuguese, may nakikinig na Kastila. Buti nga, nakakapagsalita na ako kaunti ng Portuguese, nakakapagsalita na akong Kastila, kaunting Cebuano, kaunting Kapampangan, kaunting Tagalog, kaunting Ilocano, nakakapagsalita ako. Halimbawa, ang wika Panggalato, naku po. Para rin yung salita ng Aliman, napakahirap naman salita nun. Lalo na yung Chinese. Nag-aral ako ng Chinese, 6 na buwan wala akong natutunan. Ang natutunan ko lang, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila. Ayun, yun ang natutunan ko. Isang sentence lang. Uulit-ulitin mo lang. Kaya natutunan ko kasi may kanta eh. Suniseng Requaila, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila, Suniseng Requaila. Ayun. Alam niyo ba yan mga kapatid? Di ba yun yung Happy birthday to me, Happy birthday to you. O di ba? Pagka may birthday, kinakantahan mo yung may birthday. Pag may anibersaryo, kinakantahan mo yung may anibersaryo. Pagka Independence Day, kinakanta mo yung ibon mang may layang lumipad. Pagka ikaw sumasamba sa Diyos, kantahan mo naman ng Diyos, kapatid. Pangit boses ko, maganda sa Diyos yun. Kahit ikaw pa ang pinakapangit ang boses, pag siya ang kinakantahan mo, marunong siyang umunawa, hindi siya pintasero. At tandaan nyo, pag kumakanta pa lang tayo, lumalayas na ang mga demonyo. Yung masamang espiritu, lumalayas na yon. At napupuri natin ang Diyos. Tapos, bahagi ng pagkakatipon, alin pa? Ang pagkakatipon po, ang bahagi niyan ay may isang aral. Tapos, may isang pahayag. Tapos, may wika at may pagpapaliwanag. Kaya ngayon po mga kapatid, pag nagsasalita ako ng Tagalog, hindi ko ma-translate sa Japanese, meron po tayo nagtatranslate sa Japanese. Utos po yan magsasalita ka. Kung halimbawa, merong hindi nakakaintindi, magsalita ka ng wika. Ibig sabihin, ibang wika. Iba sa wika mo, ginagisnan. Kaya sa Pampanga po, nung nangangaral ako ron,